Balik yan dan. May mga nakikita kayong mga papaya no nasa isang hilira. Pero ang nangyari ngayon dahil sa halos 2 araw o 3 araw na walang tigil yung ulan, ang nangyari ngayon halos baha na tayo. Nung nakaraang kahapon nandito ako pero hanggang doon pa kaya ko puntahan gamit yung motor. Pero ngayon no, hindi na kaya kasi sobrang lalim na at ang taas na ng tubig. Pupunta ako ngayon doon no, doon tayo kukuha. Ang daming nangangagat nga lang ng mga insekto dito sa paa. Nakakatakot kasi baka mamaya ang seed farm kasi dito sobrang malalaki yung mga tawag ito, mga linta, baka madali tayo. Ayan, baka malinta tayo guys. Ito kasi isang hilirang ganun, puro linta yan, puro madadaming linta. Tapos alam mo yung mga langgam no, halos nag-ipon-ipon na sa isang ganyan no, no? Yun, diba? Yan pa oh. Mga langgam yan. Susulitin natin na hindi tayo kapitan ng linta. Yan ang iniisip ko ngayon. Ayan, dito na yung hilira ng kalsada sa halos sa paligid dito ng mga papaya na. Ayan, so doon pa tayo banda pupunta sa may unahan, doon sa kung saan may mga hinog akong nakikita. Ang kinakabahan lang talaga ako baka may linta kasi talagang historical yung lugar na to na maraming linta. Nakita ko na agad ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay. So, meron tayong nakita agad isa. Ito no. Yung ano ko talaga may doubt kasi ang iniisip ko baka bila tayo kapitan ng linta. Talaga naman. Ito, meron agad isa tayong nakita. Ganda. Daming insekto nga lang kasi ang daming insekto. Alam mo yung puno ng papaya, alam mo yung nandun na yung mga ano alupihan. Ayan ang dami, grabe. Ayan ang dami. May mga alupihan pa, malalaki, mga kulay pula. Tapos kasi sa sobrang baha, naghahanap sila ng matataguan nila. So ayan, may didikit na linta talaga naman. Ito rin mayroon pa akong nakita, papaya pa. Ito. Ang daming insekto, promise, kasi wala na silang matakbuhan. Kung ano na lang yung makapitan nila na aray ko. Baka mamaya may alupihan. Meron nga, sabi ko na. So, may dalawa na tayo no. Hanap pa tayo. Ayan, bali naka-ahon na tayo sa tubig no. Chinik naman natin, wala tayong linta no. So safe tayo. Ngayon ang gagawin naman natin, magbabalat tayo ng papaya. Siguro itong isa kasi po sobrang kulay dilaw na, so ibig sabihin hinog na to.
hindi marunong magbiyak. Alam mo yung tabingi. Alam mo yung bilog na bilog pa rin yung pagbiyak ng tabingi. Iipunin natin tong buto, no? Ayan, meron siya halos siguro mga 10 piraso. Itatanim natin to. Kasi isa ito sa pinakamasarap na variety ng papaya, no? Tinatawag ito dito sa probinsya namin na Americano. Bakit tinawag na Americano? Kasi malalaki, natural. Ito yung buto. Ayan, ipunin natin yan. Ayan. Alam mo yung malalasahan mo yung pagka-fresh ng prutas, no? Kasi bagong pitas pa lang siya, andun yung tamis, din yung crunchy. Kasi pag mga ganitong itsura pa lang ng papaya, medyo crunchy pa yan kasi bata pa, hindi tulad ng overripe na hinugan na siya. Ganito, matamis pa siya. Then masarap sana to kung meron tayong suka, may kasamang maanghang na sili, no? Pero okay na rin, good to eat na rin siya kasi sobrang natural lang. Masarap, juicy siya masyado, at saka mararamdaman mo yung tamis na masarap. Papaya, Americano tawag ito. Meron pa tayong malaking dalawa. Ang ganda ng pagkakulay. Kula, no? Ito natin malalaman sa isang prutas na kasi yung sa kulay niya. Ayan, no?